I hope bawat isa sa inyo ay kasama kayo sa bilang na pinili ng Diyos na maligtas. Kasi ito lang ang madadala sa rapture. Ano ba yung rapture na yan? Ito ay pagdagit sa mga tunay na anak ng Diyos at dadalhin ito sa itaas dahil magkakaroon ito ng tribulation. At ito ang ating pag-uusapan about the tribulation. Walang tao na maaring makaligtas dito kapag naiwan sa rapture. I want you to understand this mystery, dear brothers and sisters, so that you will not feel proud about yourselves. Some of the people of Israel have hard hearts, but this will last only until the full number of Gentiles comes to Christ. So mayroong numero, may bilang ang mga Gentiles. Sino ba itong mga Gentiles? Ito yung mga walang dugo na hindi sila Hudyo. Walang dugo na Hudyo. Hindi rin pwede dito yung half, yung dugo niya, kailang pure lang. So lahat niyan ay tinatawag ng Diyos ngayon na mga Gentiles. Amerikano, Hapon, Chinese, lahat. Pilipino, Africans, lahat yan ay mga Gentiles. So dito ngayon, yung purpose ng Diyos kung bakit ipinadala yung katawan na yan ni Kristo ay upang ang tao ay tubusin para sa kaligtasan ma-reconcile sa Diyos. Yung katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Then, kapag nakumpleto na yung numbers na yan na kanyang ililigtas, ay babalik na ang kaligtasan sa Israel. Wala ng salvation ang Gentiles. Ano ang mangyayari niyan? Una, dadalhin sa itaas ang lahat ng mga tunay na anak ng Diyos. Na maaaring mga taong ito ay, kasi wala namang anak ng Diyos na tunay na nabubuhay siya na komportable sa kanyang sariling katawan. Kundi lahat ng mga tunay na anak ng Diyos ay dumadaan sila sa process ng tinatawag nating sufferings and persecutions and marami, lahat. Kasi yung katawan natin yan ay kailangan dumaan siya sa ganon. Ito yung mga tunay na anak ng Diyos. Dahil pag ang tao nabubuhay siya ng komportable sa kanyang katawan, meaning, baka hindi ka anak ng Diyos. So, siguraduhin mo na kasama ka sa bilang na yan. Dahil once natapos yung bilang na yan, ng Gentiles, when the numbers of the Gentiles are complete, babalik ang salvation sa Israel, magra-rapture na ito. Ano ang dahilan? Bakit? Ano ba ang purpose nitong rapture na ito? Ang purpose ng rapture na ito, kasi yung katawan natin araw-araw, halos lumalaban ito, nalalabas ang dugo araw-araw because of the situation of the world. Kasi nga, may control sa buong mundo, walang iba kundi si Satan. Billions of demons scattered all over the world. So maaaring maganda sa tingin mo ito kasi nga, ang demonyo, hindi naman titirahin niya yung kaluluwa mo dahil sentensyado na yan. Ang titirahin niya palagi is your flesh, the body. So maaaring maganda, komportable ka. Pero hindi mo alam, katulad ni Eva, komportable siya. Hindi niya alam na pahamak na sila. So ganyan din yung sitwasyon ng mga tao sa ngayon. Kaya nga, ang instruction ng Diyos, doon sa Luke chapter 13, verse 3 at verse 5, except you repent, you shall all likewise perish. Maliban na kayo magbago, hindi pagsisisi ito, magbago. Bakit kailangan magbago? Kasi nga mayroong nagmamay-ari sa tao. Ang nagmamay-ari sa tao after the fall of man, pumasok na si Satan dito sa mundo at iniligay niya ang mga evil spirits sa puso ng bawat tao mula pa sa tiyan ng kanyang nanay. Kaya, ang ginawa ng Diyos, inihanda naman yung katawan at ito yung katawan ng Panginoong Jesucristo with the blood upang siya ngayon ay mamatay, maging sakripisyo siya for the redemption. Upang ang tao ay magkaroon na ng pagkakataon at pag-asa na ma-reconcile na muli sa Diyos at ang Diyos ay titira na sa kanya dahil palalayasin muna niya yung evil spirit. So dahil doon gayon, yung tao ay maging anak ng Diyos. So, bawat tao na tinatakan ng Holy Spirit, kasama na doon sa bilang na yan. Dinadagdagan mo, ibig sabihin, nagko-complete ito dahil ang Diyos naman talaga ang nagliligtas, siyang tumatawag ng kaligtasan, hindi tao.
Hindi ka maliligtas dahil gusto mo. Ililigtas ka ng Diyos dahil naawa ang Diyos lang. Wala nang iba. Ang tao maliligtas because of the mercy of God. Titus chapter 3 verse 5. Pakiklik mo na yan. Hallelujah. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So yan, ang kaligtasan ng tao ay dahil lang sa awa ng Diyos. Hindi sa ating sarili, maganda na nagpupunta tayo dito linggo-linggo, pero hindi makagagawa ito ng salvation sa tao, kundi yung awa lamang ng Diyos. Ito ang pagkakamali ng maraming mga religious organization na once na naging membro ka sa isang relihiyon, ay maliligtas ka, pero mali po yan. Ang tanging kaligtasan lamang ay yung awa ng Diyos. Kapag ka ang tao ay totoong nanabik sa Diyos, na siya lang nanganapin, doon pa lamang mag-a-apply yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo for the redemption. The death and the blood of Jesus Christ. Now, pag kayo na nangyari, i-reconcile ka na ngayon sa Diyos. Pag reconcile mo sa Diyos, tatatakan ka ng Holy Spirit as yung parang earnest money. Di ba? Pag bumibili kayo ng lupa, doon sa bayari, mayroong earnest money. Kung private yan, earnest money na ito ay sa'yo na talaga. Hindi na yan kukunin ng iba. Hindi na yan bibigay sa iba. So, ang ginawa ngayon ni Jesus Christ, dahil nung siya'y nabuhay na maguli, natural, siya na yung Diyos, pinadala ang Holy Spirit. Pagpasok ng Holy Spirit ngayon, ikaw ngayon ay pag-aari ng Diyos. Pero bago niya gawin yan, mayroong repentance. Kasi yung word na repentance, palalayasin mo na niya yung evil spirit na nakatira sa puso ng tao. Maraming argumento dyan sa natural na tao. Paano magkakaroon ng demonyo yung tao na napakabait naman? Lagi namang nasa simbahan. Makinig kayo. Not by works of righteousness. What are the works of righteousness? Pagiging relihiyoso ng tao. Lagi kang nasa loob ng simbahan, pero you have not repented. Hindi ka nagbago. You are not redeemed by the blood of Jesus Christ. Kasi hindi maliligtas ang tao sa pamagitan ng kanyang pagiging relihiyoso. Only by the mercy of God. So ano ang purpose nito? Lahat ng mga tao na kanyang itinakda para sa kaligtasan, i-evacuate muna ito. Ito yung rapture. Kasi, bakit ka madadala sa rapture? You have the seal of the Holy Spirit. Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Now, mayroong mga signs na makikita mo sa tao na nasa kanyang Holy Spirit. Bakit? Kasi yung buhay niya hindi na katulad dati. Hindi na siya self-centered. Hindi na siya nabubuhay para sa kanyang sarili. Nabubuhay siya para kay Kristo at para sa kaligtasan ng maraming tao. Estudyante ka, classmates mo, pamilya mo, okay, employee ka, kasamahan mo sa trabaho. So, diyan mo makikita ngayon kung ligtas ka ba o hindi. Now, huwag mong dadayain sarili mo. Don't justify yourself. Kapag ka ginawa mo ito, ibig sabihin, that is rebellion against God. Kasi itinuturing mo ang sarili mo na hindi kailangan yun. Ang kailangan lang maging mabuti akong tao. Maganda yan. Kasi para hindi ka mabilanggo. Kasi kung masamang tao nga naman, mabibilanggo ka. But still, kahit anong buti ng tao, ganun pa rin. Bakit? Sinasabi ng Panginoon, your righteousness is only as filthy rags before God. Pakiklik yan. Yung kabutihan mo ay katulad lamang ito ng napakaruming basahan sa harapan ng Diyos. Pero naulit ko, sa tao maganda yan na mabuti ka kasi marahil wala kang masasaktan, wala kang masasagasaan, at hindi ka maaaring makasuhan. Pero hindi sapat yun para ikaw ay maligtas. Dahil karamihan sa mga lingkod ng Diyos, nangabilanggo sila dahil na-charge sila ng crime against the constitution of the land dahil sa ang sinunod nila ay Diyos. Okay. But we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. And we all do fade as leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Yung word na iniquity dito is yung tinatawag natin, sanggol ka pa lamang na sa loob ng tiyan, nandiyan na yung nature ng kasalanan. So yun ang dahilan kung bakit the devil dwells in the hearts of every person.
So dito din dumating si Jesus Christ. Pinadala si Jesus Christ in the human body with the blood. Yung blood na yun is the blood of God. Acts chapter 20, verse 28. Kaya hindi kailangan na tayo ay maging relihiyoso at maganda na mabait ka pero walang magagawa yan para sa kaligtasan. Wala. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. So the blood of God, saan niya inilagay? In the body of Jesus Christ. Kaya siya namatay kasi dala-dala niya yung sacrifice for redemption. Yun lang ang pag-asa ng tao kapag naawa ang Diyos sa iyo. Paano ba maawa ang Diyos? Kapag ang tao ay walang hinahanap kundi ang Diyos. Nananabik siyang Panginoon, ikaw lang po ang kailangan ko. Ano man ang mga nangyari sa akin, may bahay man ako, may sasakyan man ako, marami ang pera, Panginoon, ikaw ang kailangan ko. Bakit? Mawawala lahat ito, Panginoon. Pero ang kaligtasan, Panginoon, ay hindi mawawala. Ang pag-asa lang, ikaw po, Panginoon. So yun lang. Na bakit? Okay, darating tayo ngayon dyan. Kaya magkakaroon ng rapture. Kasi itong katawan natin to habang nandito sa mundong ito, laging nakikipagbaka ito sa kasalanan. Madalas, nagkakamali, nagkakasala ka pa rin kahit anak ka ng Diyos. Kaya karamihan sa mga hindi tunay na anak ng Diyos, kapag nagkamali ka o nagkasala ka, hahatulan ka kaagad nila. Dahil bakit? Bakit humahatol yung tao? Sapagkat makasalanan din sila. Nasa kanila ang evil spirit. Dahil kung totoong Holy Spirit ang nasa kanila, sinasabi ng Galatians, ang sinumang tao na nasa kanyang espiritu ng Diyos, nire-restore niya yung mga taong nagkakamali o nagkasala man. Maliwanag yan daw. Nasa Galatians. Those who have the Spirit will restore those people. Pag-iklik yan. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So ito makikita mo sa tao kapag totoong anak ng Diyos, nasa kanyang Holy Spirit, so wala siyang attitude or character, mind, to condemn. Ang kanyang nasa kanya, because the Holy Spirit ay nasa kanya, nandun palagi siya sa attitude to restore. That's the work of the Holy Spirit. Now, pangalawa, yung Holy Spirit ngayon na itinatak sa iyo, ikaw ay pag-aari ng Diyos. So ngayon, magkakaroon ito ng rapture. Ito na yung rapture. Aalisin na yung mga anak ng Diyos dahil kompleto na yung numbers. Okay. For this way I say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain. So, yung mga naiiwan, na buhay pa, unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. Ibig sabihin yung mga namatay kay Kristo. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Next verse. Then we which are alive and remain shall be caught up together. Ito yung rapture. The word caught in the Bible, translated ito sa Greek word na rapere. Latin word rapere, meaning to rapture, to caught up. With them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kanino ito sinasabi? Kanino ito in-address? Sa mga tunay na anak ng Diyos, nag-repent, they have the Holy Spirit. At ano ang ebidensya na sa kanilang Holy Spirit? May mga disciples sila. Maaring disciples mo, pamilya mo, magulang mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, yun ang disciples na sumasama sa iyo. Every service nandito ka, kasama mo sila. Why? They are disciples. Sabi Jesus, kung saan ako, naroon din ang aking mga disciples. Sumaring magulang mo yan, kapatid mo yan. Madalas na may misinterpret ng mga tao pag nababanggit yung lahat ng tao may evil spirit. This is true naman. Huwag na kayo mas ma-offend doon. Kailangan nating mamula na lahat ng tao, ganun talaga. That's why the word redemption or repentance ay doon nag-a-apply. Dahil doon sa pagdating ni Jesus Christ. Okay. So the Holy Spirit will take you up. Siyang magdadala to present us to the Lord Jesus Christ. Yan ang magdadala kapag nasa iyo ang Holy Spirit. Ano ang sign nga na nasa iyo ang Holy Spirit? You live in obedience to God.
and His Word. So you have disciples. Now, maaaring sasabihin mo, paano yan may pagkakamali pa ako? No problem. In the book of Philippians, aayusin ka ng Holy Spirit. Siyang mag-aayos sa iyo until the day of the return of Jesus Christ. Pakiklik mo nga na ngayon, Harold. Oh, hallelujah. Hindi perfect yung ating katawan. Hindi, wala. For your fellowship in the gospel from the first day until now, dahil ikaw ay kasama ka sa salita ng Diyos sa paglilingkod, making disciples, preaching repentance. Anong sabi ng Panginoon? Verse 6, being confident of this very thing, that we, which had begun a good work, sa New Living Translation. Tingnan nyo mabuti ito. And I am certain that God who began the good work within you, saan yung gumagawang Holy Spirit? In you, within you, not outside. Kasi wala pa yung redemption ng katawan natin. And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Kailan magaganap? Pagdating ng rapture. Ano ang importante sa tao? Kung totoo kang ligtas, you have the Holy Spirit dahil nag-repent ka, ano ang makikita sa buhay mo ngayon? May mga tao na sumasama sa iyo because they become the disciples of Jesus Christ, na yan ang trabaho ng Holy Spirit na nakatira sa iyo. Okay, clear ba? Kung naintindihan nyo, sabihin nyo, clear! So, yan yung rapture. Number one, bakit magra-rapture? Kasi nga, ang katawan natin ay hindi to perfect. We are waiting for the redemption of our body. Romans chapter 8, verse 23. And we believers also groan. Nakita nyo? Mayroong tinatawag na groaning. Why? Even though we have the Holy Spirit within us, as a forestate of future glory, for we long for our bodies to be released from sin. Kasi yung katawan natin, habang nandito sa mundong ito ang palaging koneksyon. Ito ang palaging atake. Because the devil cannot attack your soul anymore. Your body, yung katawan mo. And we believers also groan. Ano ba sa Tagalog yung groan? Dito. Ano sa Tagalog yung groan? Ha? Hindi to yung groan. Ano? Di ba groan sa kuko? Hindi to. Okay. Ano sa Tagalog yung groan? Ha? Ha? Ayan. Hibi o maghihirap pa rin talaga yung katawan mo. Kasi every day, nahaharap palagi ang iyong katawan sa pakikipagbaka sa napakaraming mga evil spirits. Saan yan? Maaaring nasa pamilya mo pa nga yan, kaibigan, kasama sa trabaho, kapitbahay. Nandiyan, kaya sinabi niya ito. And we believers also groan even though we have the Holy Spirit. Tingnan niyo yan? Even though we have the Holy Spirit, we groan. Ano lang ang mahalaga ngayon? You are bearing fruit. You have disciples. Kahit na ganyan ang nangyayari sa iyong katawan, you have disciples in Christ Jesus. And we believers also groan even though we have the Holy Spirit within us, as a forestate of future glory. For we long for our bodies to be released from sin and suffering, we to wait for the eager hope for the day when God will give us our full rights as His adopted children, including the new bodies He has promised us. So, anong purpose ng rapture? Bibigyan tayo ng katawan, bagong katawan na. Ayaw nyo ba na bigyan kayo ng bagong katawan? Ha? Kung ayaw nyo ng bagong katawan, kumunta ko na kayo sa St. Peter. Okay, sa King James Version.
And not only thee, but ourselves also. Verse 22 nga, verse 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only thee, but ourselves also which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. So yan yung rapture. Yan yung rapture. 1 Corinthians chapter 15, in the moment, in the twinkling of an eye. Pakiklik yan. In a moment, in the twinkling of an eye. Kasi yung rapture, ganyan lang yan. Big sabihin, once na nakompleto, halimbawa, ang hindi pa naliligtas ngayon dito ay mga 10. Pero ang kailangan na lang na numero ay isa. Eh biglang ibang naligtas. Sorry ka na. Wala ka ng pag-asa. Dahil kumpleto na yung number eh. Kumpleto na yung number. So kapag nakumpleto na yung number na yan, kahit nandito ka sa Hope Church, wala ka talaga pag-asa. Dahil nakumpleto na yung number. Bakit? Kasi sa tagal ng panahon na nandito ka, nagiging matigas ang puso mo. You keep on rejecting the salvation that God is offering through Christ Jesus. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So yun yung kanina, binabanggit kanina. Bagong katawan, bibigyan ng bagong katawan. Nakita nyo? Yung katawang yan ay hindi na mamamatay. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So ito yung sinasabi sa Romans chapter 8, verse 23. We are waiting for the redemption of our body. Now, kapag ito'y nangyari yung rapture, ano ba ang kasunod nito? Maliban sa Antichrist, tuloy-tuloy ito sa tinatawag na Great Tribulation. The Great Tribulation, ito ay pagbubuhos ng Diyos ng puot niya dito sa buong mundo. Alam niyo ba kung ano ito? Makikita natin yung mga signs na yan sa panahon ngayon. In the book of Revelation, chapter 15. Chapter 16. Okay. Ito ay part lang ito ng Great Tribulation. Sa New Living Translation, ito ang mangyayari. Hindi pwedeng pigilin ito dahil Diyos mismo ang nagsabi nito. Kaya nga magkakaroon muna ito ng rapture. Ito evacuation muna. Dahil sisirain muna ng Diyos ang buong mundo ito. Susunugin muna niya ito. Bakit niya susunugin? I-renovate ang mundo. Dahil ang mundong ito hindi naman mawawala, ba't magkakaroon muna ito ng renovation by fire? Yung kayo ay nagtatrabaho sa construction, Brother Milan, alam mo yung renovation, di ba? Renovation. Babaguhin lahat yan. Pero yung foundation, hindi mawawala. And the foundation of the earth is eternity or eternal. Hindi po pwedeng masira yan. But God will judge the whole world by fire. Okay. Then I heard a mighty voice from the temple say to the 7 angels, Go your ways and pour out on the earth the 7 bowls containing God's wrath. Ano ang dala? Yung puot mismo ng Diyos. Sinong nagsabi nito? Diyos mismo. I hope the Holy Spirit will give you the understanding and the conviction of the Holy Spirit as part of His goodness for you to repent. Magbago ka na. Anong dala? Puot ng Diyos. Hindi galit, puot ng Diyos. Verse 2. So the first angel left the temple and poured out his bowl on the earth. And horrible, malignant sores broke out on everyone
who had the mark of the beast and who worship his statue. Kasi nga, maghahari sa Antichrist. At siyempre, kapag hindi ka nadala sa rapture, natural, dahil mahal mong sarili mo, mapipilitan kang magpapatatak talaga. Mapipilitan ka, for sure. Kahit sabihin mo pag dito ka sa church, mapipilitan ka. Why? Hindi ka makakabili ng pagkain. Hindi ka makakapasok sa trabaho. Hindi ka rin makakapagbinta sa anumang ginagawang negosyo. Wala kang magagawa. Everything is controlled. So the verse, dahil pagkatapos nito, 3.5 years, ito na. So the first angel left the temple and poured out his bowl on the earth, and horrible malignant sores broke out on everyone who had the mark of the beast and who worshiped his statue. Sinunod mo yung sistema. Statue. Verse 3. Then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became like the blood of corpse, and everything in the sea died. Wala ka ng pagkain. Verse 4. Then the third angel poured out his bowl on the rivers and springs, and they became blood. So lahat ng tubig, dugo. Ulitin ko, Diyos mismo ang nagsasabi nito. At malapit na tayo dyan. Kaya, magkakaroon muna ng rapture. Ang aking challenge and encouragement sa bawat isa, tutuhanan mo yung pag-ibig mo sa Diyos at mag-repent ka na. Wala kang pag-asa. Kung ang purpose mo lamang sa Diyos ay para maging komportable ang katawan mo, you are wrong. Malaking pagkakamali mo yan. Next verse. And I heard the angel who had authority over all water saying, you are just a holy one who is and who always was, because you have sent these judgments. Nakita niyo mga angels. Verse 6. Since they shed the blood of your holy people and your prophets, you have given them blood to drink. It is their just reward. So dahil sa ginawa nila, let's say, anong ginawa mo na masama sa pastor mo? Ang gantimpala mo, iinom ka ng dugo, hindi tubig. Hindi ko alam kung anong klaseng dugo yan. But blood, it is their just reward. Gagantihan ka ngayon ng Diyos ito. Ulitin ko, wala ka nang magagawa dyan. Wala. Bahay mo, hindi na ikaw nagmamayari. Everything will be under control. Verse 7. And I heard a voice from the altar saying, yes, O Lord God, the Almighty, your judgments are true and just. Anong judgment ng Diyos? True and just. Totoo at matuwid. Walang pinapanigan ng Diyos. 8. Then the fourth angel poured out his bowl on the sun, causing it to scorch everyone with its fire. Kaya walang magagawa. Anumang doktor yan. Anumang gamot yan. Next verse. Everyone was burned by this blast of heat, and they cursed the name of God who had control over all these plagues. Sino man sabi? Diyos. Siya may pakadaan na lahat nito. Siya nang gagawa. Siya mismo ang mag-uutos dahil sa kanyang puot sa sangkatauhan. I hope walang maiwan sa inyo pagdating ng rapture. At ngayon palang nakikita yung kasiguraduhan na ikaw talagang ligtas ka because you have disciples. Everyone was burned with this blast of heat. And they cursed the name of God, who had control over all these plagues. They did not repent of their sins and turn to God and give Him glory. Kahit anong hirap pala tao, pagdating ng panahon, hindi na yan magbabago. Wala nang repentance.
Number one, wala nang Holy Spirit eh. So, ano bang gagawin mo? Wala nang, hindi ka pakikinggan na ng Diyos na. Next verse. Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, kay Antichrist. And his kingdom was plunged into darkness. Kasi masyado siyang napagmalaki dahil kinontrol niya ang buong mundo at lahat ng affairs ng humanity. His subjects ground their teeth in anguish. Magagalit ang kanilang mga ngipin. And they cursed the God of heaven for their pains and sores. Ito na yung mga tao mapagmalaki. They rebelled against God. But they did not repent of their evil deeds and turn to God. 12. Then the sixth angel poured out his bowl on the great Euphrates River, and it dried up so that the kings from the east could march their armies toward the west without hindrance. So patutuin yung Euphrates River kasi doon dadaan lahat yung mga sundalo na makikipaglaban kay Christ sa Battle of Armageddon. Pero ito muna mangyayari. Tingnan nyo ito muna. The wrath of God, the outpouring of the wrath of God. Pagbubuhos ng puot ng Diyos. Saan? Sa buong mundo, sa lahat ng sangkatauhan. Pag hindi ka totoong anak ng Diyos, walang Holy Spirit. Paano mo malalaman na may Holy Spirit ka? Because you love God. You love the Word of God. You obey Jesus. You have disciples. Mayroon kang mga disciples. Walang disciples, hindi totoo yan. Then the sixth angel poured out his bowl on the great Euphrates River, and it dried up so that the kings from the east could march their armies toward the west without hindrance. And I saw three evil spirits that looked like frogs leaped from the mouths of the dragon, galing kay Satanas, the beast, and the false prophet. Next verse. They are demonic spirits who work miracles and go out to all the rulers of the world to gather them for battle against the Lord on that great judgment day of God the Almighty. Look, I will come as unexpectedly as a thief. Blessed are all who are watching for me. Yung mga nananabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon sa araw ng rapture. Sabi ng Panginoon, mapalad kayo. You are so blessed because you are excited, waiting to meet Jesus Christ. Sino man na anak ng Diyos, you have the Holy Spirit, excited ka, waiting for that day. Look, I will come as unexpectedly as a thief. Blessed are all who are watching for me, who keep their clothing ready, so they will not have to walk around naked and ashamed. Next verse. And the demonic spirits gathered all the rulers and their armies to a place with the Hebrew name Armageddon. Ito na yung Battle of Armageddon. Hallelujah. Verse 17. Then the seventh angel poured out his bowl into the air, and a mighty shout came from the throne in the temple, saying, "It is finished." 18. Then the thunder crashed and rolled, and lightning flashed, and a great earthquake struck, the worst since people were placed on the earth. Kaya siguro yung bigon na yan, dito magaganap yan. Kasi lalamunin ng lupa ang maraming mga tao. Baka yan? Hindi ko lang alam. Kasi hindi pa nangyayari yung lindol na yan. Pero pag yan ay nangyari, ito'y kagagawa nito ng Diyos. Bakit? Kasama ito sa pagpaparusa niya sa buong sanglibutan. Bakit? Ligtas na. Yung lahat ng mga naligtas, yung totoong anak ng Diyos na natubos ng dugo ni Kristo, nagbago, nagrepent sila, wala na dito sa mundo, kasama ni Jesus Christ. Na makinig kayo mabuti, sa Battle of Armageddon, lahat ng mga anak ng Diyos ay sasama kay Jesus Christ to witness yung away na yan. Nasa likod tayo ni Jesus, at anong gagawin niya? Lalabas sa kanyang bibig ang apoy na siyang tutupok sa lahat ng kaaway ng Diyos
ang huli na tutupukin niya dito, walang iba kundi si Lucifer. Then, after that, dyan na yan, new heavens and the new earth. Okay, tuloy natin. Malapit na tayo dyan. The great city of Babylon is split into 3 sections, and the city's many nations fell into the heaps of rubble. So God remembered all of Babylon's sin. Yung Babylon, modern Babylon is America, bagsak talaga yan. And He made her drink the cup that was filled with wine of His fierce wrath. Katulad yan, ano bang sakop ng North America, Canada, and Mexico? So lahat yan. Part yan ng Brazil. Next verse. And every island disappeared. So pati itong San Pedro, hindi natin malalaman kung saan ito pupunta. Kung maiwan ka dito, Pastor Tony, dahil bibinta ka pa ng itlog malat, hindi mo alam saan ka na pupulutin. Dahil lilipat na talaga. Ay, every island disappeared and all the mountains were leveled. Mawawala ang mga bundok na yan. Next verse. There was a terrible hailstorm and hailstones weighing 75 pounds. Tindi nito. Fell from the sky unto the people below. So bawat tao, mayroong 75 pounds na tatama sa iyo. Gaano kalaki yan? Ilang kilo yan? Galing sa taas yan. At ito kahit nagtatago ka, darating at darating sa iyo yan. Kasi lahat ng tao Ibig sabihin, kung ito may bubong yan, mabubutas yan. Sasadyain talaga ng Diyos yan. There was a terrible hailstorm and hailstones weighing 75 pounds fell from the sky unto the people below. They cursed God because of the terrible plague of the hailstone. Next verse. Okay, dyan na lang tayo. Tutuloy natin ito sa susunod. So yan, mag-isip ka. Ano ba ang existence ng buhay mo ngayon? Para lang ba dito? Para lang ba sa iyong sarili? I advise you, repent. Repent and be converted to Jesus Christ. Si Jesus Christ, ilalagay ang Holy Spirit sa iyo upang maging tatak na ikaw anak ka ng Diyos, katiyakan na makakasama ka sa pagsalubong sa Panginoong Kristo. Ano ang sign na nasa iyong Holy Spirit? Well, obedience to God. Making people the disciples after preaching repentance. Tutuloy natin ito next Sunday. At kung may mga ilan sa inyo, alam mo buhay mo hindi ka sigurado. Ang tanging masasabi ko lang is repent and be converted to Jesus Christ. Wala kang pag-asa. Sinabi naman, yung mga hari, wala silang magagawa. Wala magagawa yan. In fact, may nakalagay sa banal na kasulatan, pag ito ituturo ko sa inyo next Sunday. Sabi nila, yung mga powerful na mga tao, sabi nila kay Lucifer, akala namin makapangyarihan ka? Niyanig mo ang buong mundo? Pagkikinig mo yan, Harold, dito ka rin pala pupunta. Bakit? Nadaya ka Nadaya Sinong ginamit ni Satanas? Kumpanya mo, may-ari ng kumpanya. May-ari ng school. Okay, pakiklik yan. Napaniwala niya ang mga tao. I hope the Holy Spirit will open the eyes of your understanding, the eyes of your heart. Para makita mo na ang buhay ng tao dito sa mundong ito, walang silbi without God in your life. Kung walang Diyos na nakatira sa iyo. But of course, the Holy Spirit will only dwell once ang tao ay nag-repent and converted to Jesus Christ. Hallelujah. How you are fallen from heaven, O shining star. This is Lucifer. Son of the morning. Tingnan niyo, son of the morning. Ginagaya niya si Kristo. Si Christ is bright morning. Siya naman, morning lang. Walang bright. Okay? You have been thrown down to the earth, you who destroyed the nations of the world. Sino ang sumira? Lucifer. Okay. For you say to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the Most High.
Kaya kina-counterfeit niya. Instead, you will be brought down to the place of the dead, down to its lowest depths, meaning the lake of fire. Everyone there will be stare of you and ask, can this be the one who shook the earth and made the kingdoms of the world tremble? Ito. Niyanig niya ang buong mundo. At yan ang nangyayari sa ngayon. Everyone there will stare at you and ask, can this be the one who shook the earth and made the kingdoms of the world tremble? Niyanig niya ang buong mundo. Bakit? Kasi siya ang nagiging Diyos ng sanglibutan dahil doon sa pagsuway ni Adan. Pero tatapusin ito ng Diyos sa maikling panahon. Jesus will come back as King of Kings and Lord of Lords. Verse 17. Is this the one who destroyed the world and made it a wasteland? Nakita nyo? Is this the king who demolished the world's greatest cities and had no mercy on his prisoners? Hindi maawa si Satanas. Dadayain ka niya, estudyante, employee, dadayain ka niya. Anong pandaraya? Maring sa kahirapan, maring sa kayaman, dadayain ka niya niyan. Trabaho, negosyo, problema. 18. The kings of the nations lie in his stately glory. It's in his own tomb. But you will be thrown out of your grave like a worthless branch, like a corpse trampled underfoot. You will be dumped into a mass grave with those killed in battle. You will descend to the pit. Dadalhin ka na doon sa bottomless pit. 20. You will not be given a proper burial, for you have destroyed your nation and slaughtered your people. The descendants of such an evil person will never again receive honor. Kill this man's children. Let them die because of their father's sins. They must not rise and conquer the earth, filling the world with their cities. So nakita ninyo ito, yung mga taong dinaya niya? They believe na siya ay makapangyarihan. Naniwala sila. Sino-sino? Like the Rothschild, Bill Gates, Rockefeller, DuPont, Morgan, Bezos, Larry Ellison, Larry Page, Mark Zuckerberg, at marami pa. Political leaders, lahat. Sasabihin nila, niyanig mo ang buong mundo. Dito ka rin pala pupunta. So sa lahat ng mga tao na sumusunod naniniwala sa Kanya, yun ang mangyayari. Saan ka pupunta kaya? Ikaw. Kasama ka kaya doon sa mapapasama sa rapture? Pagtunog ng trumpita, kasama ka kaya? Sinong magdadala sa iyo? Hindi pwedeng ikaw. Ang magdadala sa bawat tao is the Holy Spirit. Pero, kung ang Holy Spirit ay wala sa iyo, siguradong maiwan ka dito. And you are going to suffer for eternity. Kailan papasok ang Holy Spirit? Si Jesus Christ ang magbibigay niyan. Kailan? Kapag nagbago ka and converted to Jesus Christ. So that part pa lamang ito ng Great Tribulation.